dalangin, natulungan, tinugunan niya ako sa lahat kong panawagan. So makita po natin, tayo naman po bilang mga nag-aral, na meron tayong tinatawag na tenses of verb. Merong past tense, present tense, and future tense. At sinabi dito ay, sabi dito, narinig, nangyari na, at pagkatapos sa panglampar na tinuguran niya ako sa lahat kong panawagan. Yan, sabi doon sa aklat ng awit, tinuguran daw siya. Sa atin naman, hanggang sa ngayon, yung tinatapik natin yung existence of God na binanggit ni Nanay Esther ngayon, talagang hanggang sa ngayon, ang Diyos ay nagpapatuloy or tuloy-tuloy yung pagkilos kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag tayo nananalangin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni David, at hanggang sa iyo, tinatawag natin na Diyos. Kung nabasa man natin dito sa aklat ng awit na chapter 6 verse 9, na parang past tense, narinig, tinulungan, dininig, yun po ay hanggang sa ngayon ay pwede natin gawin naman na sa future o sa pwedeng mangyari o ikilos o gawin sa atin po ng Diyos. Kaya, mangyari na pa rin, bakit nagpahit? Hindi po, mayroong sabi na hanggang sa ngayon ay nag-exist or yung existence ng Diyos, pagpapatuloy ng Diyos, hanggang sa ngayon ay nananatili, pero papatuloy pa rin. Ikaw walang titigil. At ang sabi nga, kapag tayo hindi nananalangin, hindi na po natin kailangan ng Diyos. Kaya dapat tayo ay, hanggang tayo natin sa lupa, we are under processing, dapat tayo ay mananalangin. Huwag tayong titigil sa pananalangin. At ang sabi nga, pag di ka nanalangin, hindi mo na kailangan ng Diyos, ay nawa nga, positibo na ikaw ay mucho dinero na talagang mamumudmud ka na lamang, ay baka mamaya, hindi ka na lang, tapos namingi ka ng food sa kapitbahay, o kung kanyo tayo umaasa. So, walang titigil sa paglapit sa Diyos. Okay, sabi lang po dito sa aklat ng Ezekiel chapter 20, verse 40. Ezekiel 20, verse 40. Yan. Doon muna tayo po muna sa mga, sa Old Testament, 40. Sabi dito, Ezekiel 20 verse 40, sabi dito, ako'y sasambahin ng buong Israel sa bundok na itinalaga ko. Sabi ni Yahweh, doon ninyo ako paglilingkuran, doon ko kayo pakikiharapan, doon ko hihintayin ang paghain nyo ng mga piling handog. Nung nabasa ko, sabi ko, ang gusto mo namili pa ng lugar yan. Sabi natin yung, doon yung gusto, wala tayong magagawa. Yun yung place na karapat-dapat, maraming tahimik doon, walang panggugulo, walang nagsisigawan, kaya naandoon yung lugar na ginusto ng Panginoon. At ang sabi doon ko ako kaya abangan. So, sa Old Testament, ay hindi po yung hindi tao, hindi ang handog, kundi sabi natin, mga animals, mga unang ani, mga gulay na magagandang ani. At ang isang example ng maganda natin example, itong si Cain and Abel. Na itong si Cain, naghandog ng mga, kung sa palay na salita ay pinagduluhan, kung sa talong naman ay yung baluktot na may tao pa sa loob, ay uod, at saka yung sitaw na baluktot na gano'n na, katawag sa Kabikay, kamatsili, tapos yun yung ang palaya na baluktot, ang kanyang inihandog. Tapos ito namang si Abel, ang handog niya talaga, pumili siya ng the best na alaga niyang tupa. At doon na-bless ang Panginoon. Ito naman po, binibigyan ko ng kwento. Sabi ko, parang naman unfair yung nangyari kay Cain. Paano yung kay Cain? Hindi naman sinunog, siyempre walang amoy. Ito naman hayop na may pagkasinunog, binapak talaga mga mapapaligot, makakaamoy. Parang namang unfair. Pero hindi lang tinignan, kundi ano yung puso ng dalawa? Anong kanilang mga attitude nung sila ay naghahandog sa Panginoon? Hindi man usapan rin paamuyan hindi kundi ano yung attitude o ano yung laman ng puso mo pag ikaw yung naghahandog o nagbibigay sa Panginoon. Yung po sa sa Old Testament. At dito lang po sa Acts 10:35. Tignan po natin yung Acts 10:35. Dadap tayo sa bagong tipalaman. Acts 10:35. Sabi po dito, nalulugod siya sa sinong mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ayan. Ang nakalagay nga po dito ay, sabi nga sa atin, ay tapos na yung paghahandog ng mga animals, mga ganang mga offering na yan. Ang Panginoon lang inihandog nga po at siya nga binigay ng Diyos Ama sa atin at siya nga naghandog,
buhay. Dito po sa ating panahon ngayon, ay tayo na, hindi na ang Panginoon para bumalik at ihandog ang kanyang buhay, papako naman sa cross. Hindi na wala ng pangalawa pang pagbabalik para ipako ulit. Babalik siya dito para kunin ang para sa kanya. Sabi po sa ating kapanahonan ngayon, ang i-offer natin ngayon mga kapatid ang ating sarili. Ano yun? Meron tatag na right Christian living. Yung way of Christian living natin ay naandoon. Kaya kanina ay, yun nga, yung kwento nga niya, patotoo nga testimony ni Ate Lynn, na kami na po nagagalak din dahil nung linggo nga nakita namin dyan si LJ at narinig ko ay hindi naman pinagbibis, pero nag-isip sumama dito. Pagkamat itong church natin may kaliitan, kapag lumabas ka, nandun pala naman sa labas. Sa bahay po kami nagre-revive ng mga nangyayari dito, sabi ni Treya. Parang hindi ko nakikita yung asawa ni Kuya Joe. Inaan doon, sa Tagiliran, at yung dalawang anak ay medyo mahilo, kaya doon lang si Ate Karen sa labas. Ano baga? Yan. Kaya ikaw, pagkalinggo, bibilisan mo agad ng paglabas para makamayan yung mga tao. Yun ang papel ng mga asawa ng pastor. Nag-asa ka dyan, nandun ka, kamayan mo ang mga membro. Eh, kaso naman ano ko, napapansin niyo po mga kapatid, pag mulat natin, wala na yung iba. Nakatakas ka. Yes. Siya din naman ang sumagot, sabi natin rin. Kasi magluluto pa. At yan, the best way, ang akin talaga Sunday school alas 8, para 9 mag-start at 11, eksakto. Presto, luto. Basta luto lang doon tayo na una. O, gano'n na lang gawin. Eh, kaso tayo, wala tayong sanggol. Takpay natin, di ba natin sarili sa gutom-gutuman natin. Parang yung malit na sanggol, talagang paluan yan. Kaya, yun nga, kasi sabi ka yan. Kaya tumitipas yung mga may maliit na bata dahil magluluto. Yes. Kaya sabi ko, susunod, doon ka tumayo para kita mo yung mga anak, ay mga membro na hindi mo na pagbintang, hindi nag-church. Kung nag-church na, hindi mo na nakita. So, gano'n. So, ano din yan? Yan yung ating mga good works, etc. Yan nga. Napunta dito yung mga anak ng Kristiyano, may mga konting problema.